Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. EBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras kunyan na mga tugang igwara kita ni 18 minutos mga kalista po, anda alas 9 ng pagkaga. Ang Ciudadano sa BBS 91.9. Mga tugang maray na aga po sa Endo Kabosal daw po tabi kita ngunyan kan Martes asin pizza ano ngunyan Nobyembre pizza 4 na po kanda bulan kan Nobyembre 2025 yaon dyan sa Engineering Department kay bananta si Sir Stephen Pavis, Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang sa pangaran ni Chairman asin man ni Station Manager Bibot Calya, kita po ang temporaryo mag-iiribana anda digdi po sa laog kan na programang Ciudadano. Ako po si Jonel Cuba, maray na aga sa tuyang mga parantabay. Mga tugang, duman sa mga kababayan ta, pasalamat kita, taday kita nalagarto kan bagyo, uminagi sa nasasatuyaan na bagyo. Ano po? Alagad, duman sa mga kababayan ta, may patanid po ang pag-asa maski nga ni digdi po mga tugang tapos na itong pag-agi ka na bagyo na kalihis na sa satuyang lugar pero padagos-dagos ang pagbagunas pa kan uran ang sabi ka na pag-asa padagos ang banta ka na pagbaha digdi po sa mga tubig sa riyon na Bicol bunga po ka na sinasabing true o extinction kada bagyo nga si Tino mga tugang. Kaya makakamati kita ngunya maski tapos na anda pagbabaha o pagkakaigwa po ni na paglamasa kana bagyo, pwede pa kitang makamati ni na pagbaha bunga yang kana sinasabing true o extinction kada bagyong Tino. Kaya nagpatanid po ngunya na ang pag-asa duman sa mga kababayan ta digdi po sa Bicol Region, sa Bicol River Basin Flood Forecasting and Warning Center kan pag-asa mga tugang na padagos po ang pagbabanta kan pagbaba sa mga salog, sa mga sapa mga tugang sa lugar kan Bicol River Basin. Ninuli po kan epekto kaniyo pong bagyong Tino. Basado yan sa pinakauring impormasyon ngunya na aldaw kana pag-asa mga tugang. Ano po? And saro sa mga basin area, iyo po ang probinsya kana Camarines Sur. Basado po sa pahayag kana pag-asa mga tugang, so digdi makakamati ni na pag-apaw ni tubig ang mga sapa, ana mga spillway, sharing man po ana pagka kulong kan na tubig duman po sa mga lugar kan tinampo ano po na sinasabi kinukonsidera na harababang mga lugar. Pinaglalauman po na magkakaigwa pa man giraray ni na mapanganuron nakalangitan may paburbugso pagiraray na pag-uran asin pagdadaguldul kabali na po dyan ang pagkakaigwanin pagkikilat sa bilog na lugar kan basin area digdi po sa parte mismo kan sa tuyang lugar kabali ang basin area. Kaya ang pag-asa nagpapatanid mga tugang duman sa mga residentes arog kan banwaan kan Sipukot, Kamaligan, Uwas, Buhi, Batu, iniyo pong lugar kan Umbaw na magdanay po na alertado asin na mag-ingat po sa posibleng biglaan na pagbaha mantang nagdadanay na yaon pa po and ikog kaniyo pong bagyo digdi po sa parte mismo kan riyon kan Bicol mga tugang. So sabi kan pag-asa arababa na mga lugar, mga basin area, ano po,
O iyan ibasol na naman nindo sa mga Villapuerte ana pagbaha, partner. Ano? O, baka ibasol na naman yaon po kita sa basin area mga tugang. Ano po? Sabi kan na pag-asa ito kayong mga tubig dumampo sa parte kan na probinsya kan na Albay, digdi natitipon sa satuyang lugar. Kaya pag nagtatapos po ana panahon na mga tugang, kaniyo pong pinagapod niya itong raot nin panahon. Habagat man yan, party man yan mga tugang ka na pinagapod niya itong bagyo. Ano, pagkatapos kayan, ana tubig gali duman po sa probinsya kan Albay, nadalihig na po digdi sa satuyang lugar. Kaya itong mga binanggit kong mga lugar, iyo po ana makakamati na naman ni na paglangkaw kan tubig pagbaha. Kaya pinag-aalerto po an sa tuyang mga kababayan. So ibabasol na naman yan mga tugang sa mga Villapuerte. Ano po? Kamo man puro na naman lang kamo pagbasol. Dahil nindo naiisip na ang lugar ta, basin area, ang nagangani, kabali dyan po mga tugang, sa pwedeng maglangkaw ang tubig, ano po, kaya pinapatanidan. So, duman sa mga kababayan ta mga tugang, haloy ng panahon na araw po kaya nangyayari. Ano? Pero iniiskusar, ginigibo ka na pamilya Villapuerte, mga tugang, na mapakaray iniyo pong programa pagabot po sa Bicol River Basin. So iyan ang pinag-iinguan na mapaluwas ang tulos nin pundo. Inangako kaya ng presidente mga tugang na gigibuanin paagi asin na tatawa din atensyon ining problemang ini sa paagi po kan pagbuhay kan Bicol River Basin Development Program. Mayo po kaya ni nagagad ano po sulaminti anda pamilya Villapuerte sana ana naghagad kayan and oras na iyan po mapuunan ano po oras na yan na mapuunan mga tugang iyan ang magiging kasimbagan kan padagos na pagkakaigwa po ni na pagbaba digdi sa lugar ta na sinasabing kinukonsidera na basin area mga tugang. Ano po? So padagos ang paglapigot kanda pamilya Villapuerte na maiimplementar na tulos iniyo pong programa nga ini na pagbabalikan Bicol River Basin Development Program. Kan panahon na mga tugang na yaon ana BRBDP digdi po sa satuyang lugar kan panahon na ni dating congressman asin gobernador Luis R. Villapuerte maray kadto bakong arog kayan kadakula bakong ararom na maray na baha digdi po sa satuyang lugar mga tugang bakong arog kayan baha kan maglaogan na Cory Aquino inali po kan na Cory Aquino so digdi po duman na nagapuon dyan sa parte kan na banwaan kan na bula mga kamaridisura o bula kamaridisura mga tugang dyan permi dyan na halangkawan na tubig pag minaabot na panahon ka na tag-uran na panahon po ka na bagyo nilalaog talaga ang munisipyo po dyan ta basin area iyan inyaon dyan ang saro sa dakulang salog ining Umbaw River so digdi po kinakaipuan abang daipa iniiskusar kan administrasyon kan mga Villapuerte mga tugang sa paagi ni Governor Elry Villapuerte na madraga go na ang Bicol River abang daipa po nagpupuon ang proyekto ta pinag-asigurar po siniguro ni President Bongbong Marcos kan iniyo po magbisita digdi po sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur nabubuayon giraray ada Bicol River Basin Development Program tangani po na digdi matawanin solusyon iniyo pong problema sa parte mismo kan pagbabaha digdi sa satuyang lugar iyada dai po yan naiibitaran dai po iyada mga tugang maiibitaran ang pagkakaigwanin na ba sagud na nga dai po nagkakaigwa ninda tultul na proyekto programa mapadapit po sa
flood control project Bicol River Basin Development mga tugang ninulita ang tubig dumampo sa Albay araw kaning tapos na po ang bagyo pasiring na digdi sa Satuya, digdi na nagkakatiripon. Pati itong tubig duman sa parte ka na probinsya ka na Camarines Norte, digdi na po mga tugang nagdadaralagan sa Satuya. Kaya taararom, Garoplanggana, iniyo pong Satuya mismong lugar, so pag nagkatiripon ana tubig digdi minauros ana tubig ta baba digdi sa Satuya nga lugar mga tugang iyo na po yan ana pagkakaigwanin na baha. Kaya importanteng marahin niyo na proyekto para po sa Bicol River Basin. Importanteng marahinin na kung sain po padagos na pinag-iiskusar, pinagpapamadali po mga tugang ni Governor El Rey Villafuerte. Ana mga manginginabang kani bako man lang po ana probinsya kana Camarines Sur, pati ana Camarines Norte, pati na po ana probinsya kana Albay manginginabang kani. Pero si mga congressman duman po sa probinsya kana Albay naali sa inda ana tubig dai man po nagigirong-girong mayo manin ginigibong programa dai man nakikiulay ki President Bongbong Marcos mga tugang o maging ana syudad kana Naga ang syudad kana Naga mga tugang ang congressman digdi sa tercer distrito mayo man po ni girong-girong mga tugang dai nga ni nagsuporta sa implementasyon sa pagbuhay giraray kan Bicol River Basin Development Program, pero pag yaunaan mga proyekto pag pinupuunan na sinda mga tugang iyo na nagpapaipal sinda na ang nangingirinot, sinda na nagsasabi na ngaya ako ang nag-follow up kayan, pero maayo man po pinagibo si isa yan nag-follow up kayan. And iyo po nga magkaigwa kan pagbuhay giraray kan Bicol River Basin Development Program. Mayo po nin iba, mayo nin iba mga tugang, iyo po ang pamilya Villafuerte. Sa paagi po ni Governor El Rey Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Governor pa kadto si Congressman Luigi Villafuerte kan magdigdi po si President Bongbong Marcos, iyo tulos yan and big hagad mga tugang nabuwayon. And ang sabi kan Presidente iyo nagtugot ang presidente kaya digdi po mga tugang inahagad na i-download na nga ni itong kwarta ta may budget na para mapunan na iniyo pong rehabilitation iniyo pong patrabaho sa Bicol River Basin mga tugang so dahil pa kaya pinagda-download kan DPWH ang kwarta so dapat kaya na ang DPWH tamay pundo na may nakatagama na dyan, itauda. Tanganing ang local government unit, mga tugang, magpuo naman ka na proyekto. And may mga plano na dyan, magayon ang plano dyan po sa nasambit ng lugar, ining mga salog kan basin area mga tugang. Poon yan duman sa Rinconada, abot yan dyan sa parte mismo kanda abot yan dyan sa parte kanda Libanan na Sipukot area kundi kita napapasala si mga basin area kaya na mga tugang iyo yan ang mga lugar na kung saan manginginabang kaning nasambit ng proyekto. Kaya iniyo po kaidto pa kaidto pa man na mga tugang panahon talagang nagkakaigwanan na mga ba sa mga lugar dahil po yan natawanin atensyon kaidto kana mga nakalis na mga administrasyon sumagayon na proyekto na magkaigwa kaniyo pong programa Bicol River Basin Development Program na pinagapatindog po mga tugang ni Governor asin na Congressman Luis R. Villafuerte, iniyo po pinagdimulis kaya kana magtukaw iniyong si Cory Aquino sumagayon na kuta kadto dahil nagkakaiguanin araw kaning grabing baha na digdi po sa satuyang lugar mga tugang kanaliw nito day taaram kung ano man ang konektado kay ito ta inali ka ni Cory Aquino so nagka urula lugod si Paksiw nagkaurula
sumagi kayan kung nabubuhay pa kadto si Jess Robredo, iyan ang makakataunin pahayag o maski si Gabi Bordado makakataw yan na pahayag na maray ang dalagan kan Bicol River Basin digdi po sa Satuya ining Bicol River Basin Development Project digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur mga tugang kan itugdok ipatindog ni LRB maray si dalagan makakaistorya kan si Gabi Bordado si Gabi Bordado empleyado kan Bicol River Basin Development Program diyan nagpuon-puon si Bordado kaya makakaistorya yan na maray pero dai niya ginibo, dai niya pinagtawanin atensyon kan siya maging congressman kanda 3rd district kanda probinsya kan Camarines Sur ngunyan makupa-kupa sinda kurupa-kupa na dapat si Lini nga niya kuya ni suportado ni Lini ni Mayor Lini Robredo ining pagbuhay giraray kanda BRBDP tano ta suportado ni Lini Robredo. Si Lini Robredo saro sa mga empleyado kanda Bicol River Basin Development Program mga tugang kan BRBDP na regional office kay yaon dyan sa Banwan kan Pili Camarines Sur sa San Jose yaon dyan anda opisina kanda BRBDP saro iyan sa empleyado dyan si Mayor Lini Robredo kaya maray aram niya na maray na proyekto kaya suportado niya ining lakdang na ini ni Governor El Rey Villafuerte sa pagbuhay giraray kan Bicol River Basin Development Program mga tugang so apoy ra kayan si Jess Robredo empleyado mga tugang busing ni Gabi Bordado si Robredo dyan sa BRBDP si Jess Robredo patapos si Lini Robredo empleyado man dyan daraga pa kadto si Lini Robredo soltero pa kadto si Jess Robredo and si Gabi Bordado sindaan na mga kuyan dyan sa BRBDP mga empleyado pamayo kadto si Jess Robredo mga tugang so maray kaya aputon mo si Gabi Bordado masabi yan maray ang dalagan kadto kan BRBDP kaya binuway giraray ni Governor El Rey Villafuerte and suportado ni President Bongbong Marcos anasambit ng programa and igwana ngunyan ni budget kaya lang ang DPWH data man aram taday pa pinagda-download haloy ng pinagahagad ni Governor El Rey Villafuerte na i-download na sa kanda DPWH and kwarta tangani na mapuunan na mapuunan na po ang proyekto para makontrol na ang padagos na pagkakaigwa po nin baha digdi po sa satuyang lugar sa basin area mga tugang from Albay abot yan digdi sa Satuya si mga congressman ka na Albay day manlaman nagigirong ngunyan si Ligasyon day nagigirong Bordado day managigirong mga tugang day managigirong sisay lang anda laban kani na magkaigwa po ka na pagbuhay giraray ka na BRBDP and mapunan ang proyekto mayong iba mga tugang nagrani ang mag-aramang Villafuerte kan magbisita po digdi sa probinsya kan Camarines Sur si President Bongbong Marcos. So dakulang bagay ini kung iniyo po i-download na tayao na po ang kwarta ang nakakaulang na sana ang DPWH ang mga baha pati pinagbabasol kabalin na dyan si Rodriguez mga tugang pinagbabasol sa mga Villafuerte na ang mga Villafuerte nagigibunin na mga paagi tangani mapo na digdi magibuhan ni mga proyekto, mga programa tangani pong maisalbar an sa tuyang mga kababayan and hipnuan na po ining problema sa parte mismo kanda padagos na pagkakaigwanin na baha dahita po mababasol digdi na tainot na inot mga tugang and tubig gali po duman sa probinsya kan Albay bako man po digdi sa probinsya kan Camarines Sur bako man po ngali sa probinsya kan Camarines Sur anda tubig digdi lang natitipon tahababa ana sa tuya pong lugar
So digdi lang po natitipon. Tapos ada babasulon na ada pamilya Villafuerte si Rodriguez gian basol kan ba ano man na ginibo niya ngunya na may panahon na mga tugang kan bagyo yaon man sa si Rodriguez maayo man po baga si Rodriguez nagtutunga lang sigian paritrato kaulay si Puente Villa kaulay ana mga mayor para retrato lang pero maayo man po ning pinagdadara na ano man na proyekto, ano man na ikakarahay kan na probinsya kan Camarines Sur o mala ano man ang pinagdadara mo sa mga pagbibisita mo duman sa Tinambak, duman sa may parte kan na Sipukot, dyan sa parte mismo kan Pamplona o pagbisita mo dyan sa permi mong kaulay-ulay baga, ini yung congressman kan tercer distrito kan na probinsya o ikapat na distrito kan na probinsya kan Camarines Sur si Puente Villa pero may baga kang nagdudumanda sa parte kan na partido area o ano man ang nadaramo nakarahayan ano man ang nadaramo na mga programa tabang lamang o ngunya na panahon kan bagyo ano man na naidaramo natabang dyan sa mga lugar na kung saan sige ka man lang bagang pasilpi sige ka man na pagwapo sige ka man na gatong sa parte ka na gobyerno mayo ka nang pinagagibo gatungan sa tuyang mga kababayan pati rally nilalaog mo na may intensyon kay politiko kaday ka dapat nagpaparalantad sa parte ka na rally kung maiba ka man magmarcha kaday ka magpartaram igwa ka na kaya ng personal na motibo ta politiko ka opposition ka pati pagyaon sa lado ka ng opposition aram na yan na mga tugang na talagang perming mayong ginibong karahayan ada parte ka na administrasyon iyan kaya si Rodriguez buhay na naman mailing mo sa mga masurudod na mga aldaw yaon na naman yan maluwas na naman yan maduman na naman yan sa Sipukot maduman yan sa Pamplona maduman yan kung sa Insaid madigdiyan sa tercer distrito kan na probinsya kan Camarines Sur kaulay-ulay niya si Ligasyon o ano man ang naidara ni Rodriguez nakarahayan ano man ang naidara mga tugang ni na proyekto programa tabang sa satuya duman na lang sa mga nagburuto na kay Rodriguez ano man ang naitabang mo digdi sa mga nagburuto sa say mo mayo pero ang mga Villafuerte pag-arog kanin nagbuto sa dai pag may ayuda may grasya mga tugang gabus yan natatawan gabus mayong pinipili kay nagbuto yang kay Rodriguez o nagbuto sa mga Villafuerte o dai man nagbuto sa mga Villafuerte gabus yan manginginabang mga tugang pero si Rodriguez ano man ang naidara po na ayuda para po sa satuyang mga kababayan daita na iiba itong mga nagburuto sa mga Villafuerte duman na lang sa nagburuto sa saya o ano man ang nadara mo natabang sa sainda na napapakinabangan kan sa tuyang mga constituentes o ano man nakatao ka lamang ni na food packs ayuda sa mga nagburuto sa imo iyan na si mga nagburuto na lang bako ng gabos si mga nagburuto na lang sa imo mayo nakangangabaga nakatangala sa kalangitan mga nagbuto sa imo so arog kayan ang leader na dapat pagkatiwalaan ka na publiko mayo nga ning naiyahatod na tabang yaong ka na sa ingon yan pagkatapos maluwas ka na naman kayan mangalangala ka na naman baka lamang sa pizza 30 ka Nobyembre yaon ka na naman yaong ka na naman ay nako yan ang sinasabi ta mga tugang so yan ang mga taong paipal mga tao na gusto sa ng pagurulayan pero mayo man nina idadara na tabang mihuras sa parte mismo kan mga nagbuto sa saiya mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog kan na programa duman sa mga kababayan ta may mga naghahapot mga tugang kumusta ngunyan si Saldico baga mga tugang pig padarahan ni subpina pinagpadarahan ini mga tugang kumusta na siya ngunyan
So anda sabi mga tugang sa pinakahuring impormasyon pinagasayumahan kaniyo po mga tugang ni Saldico na resibihon and order mga tugang digdi sinayubahan iniyo po ni Saldico da iniresibi an order to file counter affidavit kanda ombudsman na mga tugang. So si Saldico kuta na tinatawan pa ni na tsansa iniyo po bagang congressman kan Ako Bicol na party list na pinag-abutuan nindo kanda nakalihis po nga eleksyon. Mamayo dyan na si Saldico mga tugang ayan Bicol, Ako Bicol party list so digdi po da iniresibi sinayumahan ni dating ni Ako Bicol party list congressman Saldico na resibyon po itong order to file counter affidavit kanda opisina kana ombudsman. Sabi po mga tugang iyan kana ombudsman sa pagikan na tagapagtaram ninda na si Miku Clavano na dai po na itaon ninda an order sa pinaka-huring address kaniyo po niko alagad iniyo po da iniresibi kan mga yaon kaya dumana mga tugang. So anasambit ng order digdi po mga tugang pinapasimbag iniyo pong siko duman sa reklamo na pinagsampa sa iya mga tugang na itinalaan na panahon asin kung na dai ini masimbag kaniyo po ni Ako Bicol congressman na si kung mga tugang Saldico magiging default na so iko-considera itong default na mga tugang sa nasambit ng pagkakataon digdi po gagamito na ka na prosecution pag na-default na mga tugang po dahil ito nasimbag ni Ako Bicol congressman na si Saldico mga tugang oras na iyan digdi po mga tugang anasambit ng impormasyon na default iniyo po anasambit ng pagkakataon gagamito na ka na prosecutors ang gabus na isinumiter na mga dokumentos kabali na ana affidavit asin na complainant bilang iniyo po ana sulaminting babasihan para po sa indang resolusyon o desisyon so iyon na yan na babasihan na mga tugang para sa ipapaluwas nindang resolusyon kung sa indigdi pwede na nga kasuhan iniyo po nga si Saldico mga tugang so talagang mayo masakit pati itong mga kuyan na itong mga tao niya sarong ninda igwa na daang abiso na ano man yang dadaraon dyan na subpina na gahali niya sa gobyerno, sa kongreso, sa senado o maging iyang sa parte ka na ombudsman dahil niya pagresibihon dahil da pagresibihon na mga tugang so igwa na ni na instruction sa parte mismo kanda mga nawawalat na tao sa harong po kanini Saldico. So ano ang gustong sabihin kaya na mga tugang? So nagpaparadakula ang indikasyon, ang teorya ka na tao na talagang si Saldico mayo nin plano na digdi po magtaram mga tugang. Asin mayo nin plano na simbagun ang mga aligasyon laban po sa iya asin an imbitasyon kana mga ahensya kan gobyerno arog kan ombudsman, ICI asin na senado o kongreso sumayo kayan na ni na plano basado sa teorya kan sa tuya pong mga kababayan na mga tugang. So ano ang kinakatakutan ni Saldico? Ano ang kinakatakutan ni Saldico? Tabo siya nga lantada mga tugang. Ana iniisip kan tao igwa pong kinakatakutan si Saldico. Kaya dahil siya naglalantad, pinapabayaan niya lang
ini-ignore niya lang mga tugang, iniyo po nga imbitasyon sa iya kan mga ahensya kan gobyerno na nag-iimbestigar mapadapit po digdi sa pinag-aapod na flood control project mga tugang. So iyan ang update manungod po digdi kisaldi ko apwera kadtong mga helicopter niya asin po itong eroplano na pagsasadiri niya na inuluwas niya na sa nasyon. Dinulag na mga tugang. Dinulag na takon niya dai niya idinulag kuta na yaon digdi itinurn over mga tugang ana nasambit ng iniyo pong mga helicopter na ini asin na mga eroplano na pagsasadiri niya na pagkamahal-mahal po ana pagbakal maski pagura nung kayaman mo, bilyonaryo mo, mga tugang, dai ka basta-basta makakabakal. Kaniyo pong tulong gayo o iniyo pong nagkapira kadakol na mga helicopters, asin man po mga tugang, iniyo pong nagkapira pa na mga eroplano na pagsasadiri niya na ana kantidad po bilyones pesos. Pacquiao nga ni, Pacquiao legal pa, ana kayamanan na mga tugang ni Pacquiao. Ano po, gikan iyan sa parasaan nin lalawgon partner na nagburukol si mga mata lalawgon ni Manny Pacquiao mga tugang pagkatapos si sa iyang kiray digdi po haros nabusi nagdurugo mga tugang si Pacquiao natutumba uli kan kusog nin kusog mga tugang nin suntok gikan sa iyang mga kalaban. Bilyones pesos ang pirak ni Pacquiao legal nag-agi nin timbang buhay pero maayo po nina helicopter na sadiri maayo po mga tugang nina sadiri na maayo po nina sadiri mga tugang na eroplano pero hindi pong eroplanong ini mga helicopter na ini sinasabi na sadiri subuot kaniyo po ni Saldico maayo na, iniluwas na, idinulag na, itinago na mga tugang. Paano na yan? Paano mo yan masisimbag kung abo mo? Paano mo na bakal yan kung abo mo na maglantad? Ano kaya ang kinakatakutan? Kung legal man si pakakuamo ka na nasambit ng mga helicopter, kung anpirak mo legal man, hali man sa ginanutan, ano man matatakot ka? Nahampangon ang mga kahaputan ano man ang nakakaulang na gayo sa imo so yan na mga tugang so ang tsorya habo talaga posibleng may kinakatakutan kung ano ang kinakatakutan na yan mayo po akong pagkaaram dyan siya lang ang nag-aaram kayan takon mayo kang kinakatakutan mga tugang ang mga saot baga kontra sa sarong tao pagbakong totoo, automatic yan na mga tugang maluwas ka, ma-react ka, tanganing, ani ba nga ni, maski totoo na, pinipirit pa mga tugang na nigaran, nagluluwas, iniyusigyan tago, imayo man pati magugusto na tao na maski official kan gobyerno na nasasangkot ka sa parte kan na mga sinasabi nga mga irregularidad, kickback, SOP o kung ano pa sa parte mismo ka na mga flood control, insertion ka na budget, may man magugustong official kan gobyerno na ikapo dudupahan, maski pag iriba mo sa Congress, maayong magugusto na dupahan ka, makabali pa nga ako dyan, ano man nga ta dyan na maburubuntog nga ako dyan, makabali pa nga ako dyan, ay saro pa ako sa imbestigaran. Di mananahimik na lang, tuninong na lang mga tugang. Kaya si Saldico, sagkod ngunyan, mga tugang, mayo, day naglalantad, sige tago. Bueno, mga tugang dumampo sa mga kababayan ta, saro pa sa issue na sa tuya pong tawanin na atensyon. Iniyo pong si Jinggoy Estrada mga tugang. Si Jinggoy Estrada nag-file baga iyan. Si Jinggoy Estrada baga isinabit baga ni sa iyang pangaran ni Bryce Hernandez
na subuot kabaliman sa nagre-receive ni na SOP o kickback subuot sa parte kan sinasabing mga proyekto sa flood control. Ngunyan sa kaanggutan, grabe ang kauragan kaniyo po mga tugang ni Estrada, high blood na, namumurula na sa kaanggutan, ano man niya tayo dadawit mo nga ako dyan, nadai man niya ako kaigwanin na pag-receive kan mga araw kaya na kickback SOP dyan sa parte kan na flood control. Pero pinapanindugan na mga tugang ni Bryce Hernandez na si Estrada saro po sa nakareceive ninda kwarta SOP kickback hali po subuot sa flood control. So ngunyan intiro nga angguton nagkakalantao sa kauragan iniyo po nga si Estrada angguto na maray digdi po ki Hernandez. So nagfile ini mga tugang nagfile ini sa Regional Trial Court TRO temporary restraining magpaluwas nin temporary restraining laban po ki dating Bulacan First District Engineer Bryce Hernandez. So ngunyan dinismiss si hagad na TRO ni Estrada, dinismiss ka na San Juan Regional Trial Court RTC asin iyan mga tugang sa kagada na magpaluwas nin temporary restraining order laban po mga tugang ki Hernandez. So dinismiss iyan kanda RTC duman po sa party mismo kanda kanda San Juan an San Juan na mga tugang yaon dyan na residensya kan mga Estrada kan mga ehersito and naging mayor dyan sa party mismo kan na San Juan City iniyo pong si Jinggoy. Ano ang sabi po sa pag dismiss mga tugang kana RTC, ano ang sabi? Sabi ka na San Juan RTC branch 160, mayo na nina matinding pangangaipo. Mayo na nina matinding pangangaipo o rason para po magpaluwas pa nin TRO laban po kay Hernandez. Sabi yan kan RTC branch 160 mga tugang. So digdi sabi na mayo na nina magkakadigong rason para po magpaluwas ng TRO laban po kay Hernandez ninhuli tapos na subuot na idawit na idawit po iniyo pong si Estrada sa iyang testimonya duman po sa Senate Blue Ribbon Committee asin man na Independent Commission for Infrastructure o iniyo pong ICI kasumpay po kan maanumaliyang flood control project. So tapos na kaya mga tugang na maimbestigarad tapos na si testimonya kaniyo po mga tugang ni Hernandez ni Bryce mga tugang dumanda sa parte mismo kan Senado sa ICI na isabi niya na asin na digdi po itinukdo niya na saro sa nag-receive subot din SOP o kickback sa flood control iyo si Estrada mga tugang. Kaya mayo na nga nin balidong rason, mayo na nga kana sinasabi nga konkreto nga mga rasones tangani na digdi mag-issue pa nin TRO. Mantang nilinaw man na kana kampo kay ni Estrada mga tugang na bukas nagdadanay daang bukas isinampa kaning kaso sa dating DPWH official na writ of preliminary injunction. O alaga diyan mga tugang dinidismiss na korte. Sabi kaya the senator
application for a rate of preliminary injunction remains pending and will be heard at November 12, 2025, where both the parties will have the opportunity to present their arguments and evidence. Sabi kan opisyal na pahayag kana opisina kana senador. So, ang pagsampa kan TRO mga tugang, matapos na akusahan ni Hernandez, iniyo pong si Estrada, na subuot na karesibi, nin 30% kickback, gikan po sa sinasabing nagkapera nga flood control project, na pwede naman pong sinasayuman ini kana senadora mga tugang, iyanda mga tugang daina tapos na kaya itong TRO na pinagahagad ni Estrada para kay Hernandez sa parte mismo kada korte, ito po mga tugang pinag-dismiss na. Sumayo na sumagapapadagos na digdi po si Estrada mga tugang yaon saro sa mga sinasabi suspect pa man lang sa pagkickback na 30% iniyo po kaya mayo pa manin nga kaso oras na makasuhan siya na mga tugang si Estrada iyan akusado na siya dyan sa kasong pangkikickback ngunyan suspect kumbaga sa krimen person of interest iniyo po nga si Estrada. Oras nakasuhan na siya, asin na makulong na, iniyo po nga si Estrada, maski nagpapadagos pa ang pagdangog ka na kaso, suspect siya sa pagkickback, pag-ikit, pag-alamusa, paghabon, pagtaban, kan pira kan banwaan. Sungunyan, kung baga sa krimen, siya po mga tugang, person of interest. So iyan ang update man digdi po sa kaso ni Estrada mga tugang. Mapadapit naman sa ipinag-file niya nga TRO laban po kay Hernandez. Duman laban sa mga testimonya, mga pahayag na pinagpaluwas po ni Hernandez sa mga tugang sa parte kan Senado, sa parte kan Kongreso, kan magkaigwa po ni hearing and sa parte mismo kan ICI, kan magkaigwa po ni investigasyon mga tugang asin uminabot duman sa RTC 160 duman sa San Juan City, Metro Manila. So yan ang pinaka-update mga tugang. So itong kaso o itong sinampa niyang TRO dai dinangog ka na korte. So nabukulan na naman duman si Estrada mga tugang matapos nadigdi po matapos na ibasura kan korte itong sa iyang petition na TRO. Bueno, oras na mga tugang igwara kita ni 2 minutos makalis na po ang alas 10 ni na pagkaaga. Padagos-dagos pa kita kadakol po ni mga impormasyon na kadakol ni na mga nagluluwas na mga impormasyon na ngunya na mga tugang digdi po sa satuyang programa ngunyan. So saro pa po mga tugang digdi po mga tugang ako inihiling ko daw ano po ang reaksyon nindo duman sa mga kababayan ta? Ano po ang reaksyon nindo digdi po sa pahayag kaniyo po ni Arnold Clavio? Si Arnold Clavio saro po ining mga tugang na national figure ka na media. Ano po? Si Claudio mga tugang. Inikuta na kuyan mita kaiba namin ni sa hanap buhay. Alagad kay puwan kaya na tukaron. Tanganing maaraman nindo and kamo mismo ang makapagahusga mga tugang. So sabi kaniyo sa pangaran ni Romualdez asin ni Saldico nadadamay po sa sinasabing irregularidad
sa mga hukus-pukus da, sabi ni Arnold Clavio. Ining pangaran po ni Romaldis ku nadadamay lang da. Kumbaga, nasabit sana, ang sabi ni Claudio, nadadamay lang ngaya sa hukus-pukus kanda mga sinasabing anomalya na mga tugang. Pag sinabi mong hukus-pukus, mga aligasyon, mga huna-huna sana, mga imbento sana, pag sinabi mong hukus-pukus, iyan ang sabi ni Claudio, iniyo po dang pagkakaimbulto, kaniyo pong pangaran ni Saldico, pagkatapos ni Romaldis, sa mga maanomaliyang mga proyekto sa flood control, mga tugang, mga gibo-gibo sa nadaha. Mga gibo-gibo sa na, mga huna-huna sa nadaa. Mga hukus-pukus. So nagluwas kay inining pahayag ang veteranong broadcaster na si Arnold Clavio laban po sa mga individual na subuot nagpapakuriyat kan istorya daa. Nagpapakuriyat, nagpapalakop nin mga istorya kasumpay kan subot anomalya sa mga proyekto kan flood control kung sain nadadamay lang daa mga tugang. Nadadamay lang da si dating House Speaker Martin Romaldis asin man ako Bicol Congressman na si Saldico. So nadadamay lang da, imbento lang da, mga gibo-gibo. So sa iyang pahayag kaniyo po sinasabi ni Claudio na nagpuon na subuot ang issue matapos ana saro subuot na pag-iirilingan sa sarong Japanese restaurant na makalihis kani ginamit da po na paluwason na sangkot na ang duwang congressman sa kontrobersiya. Iba man ang tuktok kaniyo pong broadcaster na ini, iba man ang tuktok ni Clavio pa mga tugang. Iba man ang sa iyang naaraman. So digdi po da sinasabi sinusurog kanini Clavio iniyo pong duwa na congressman. Ang sabi kani haros da nagiging lalawgon haros da nagiging lalawgon ana mga nagigida kitang mga makapili si mga tao na nagsasabi nag-iimbento ning istorya asin na basta na lang da isinabit iniyo pong si Romaldis Asinco sa isyong mayo mandanin bastanting basihan, sabi ni Clavio. Asin tinawang panin na doon kani na daida dapat ginamit ang mga chismis o impormasyon mapadapit po sa kumpirmado o dai kumpirmado para po da digdi mangsahot lalo na kung pwedeng makaraot sa pangaran kan mga sinasabi po na mga ilihidong mga opisyal kana gobyerno. So ang tuktok kanini Clavio Clavo mga tugang ang tuktok kani iba man raot man na alimpupuro kaniyo pong nasambit ng broadcaster na ini. Isipon mo na bako man po mga chismis. Kung nagaantabay ini yung mga taga-suporta ni Clavio, bako man pong chismis ang pinagpapaluwas kan mga kababayan ta. Ang pinapaluwas kan mga kababayan ta basado po sa investigasyon and ang nagsasabi ang binabasihan kan sa tuyang mga kababayan iyo po ang investigasyon asin mga pahayag kan mga congressman, mga pahayag mga tugang kan DPWH official, mga pahayag kan senador asin mga pahayag po kan ICI, sharing man kan ombudsman kan DOJ mga tugang. Sinda nagpapaluwas nin pahayag
na sinasabi na iniyo pong nasambit ng mga persona basado sa mga testimonya, basado sa investigasyon, nagluluwas po, itinutukdo na sinda mga imbolto po mga tugang sa pangkikikbak, imbolto sa pangkikikbak kan kwarta sa flood control. Bako man ang tao ang nagsasahot, takunan tao at masahot, day nga ni nag-aararam si tao. Day po nag-aararam ko na aram kanini Clavio, si mga tao, day man po nag-aaram na may anomalya pala sa mga flood control project. Naaraman na lang asin nagputok ang mga bareta kan digdi naanggot na si President Bongbong Marcos sa mga tugang, and kan magbutas na nin mga pahayag po mga tugang sa iyang suna, iniyo pong si President Bongbong Marcos dai pangani kadto kinagat nin gayo kan na publiko. Itong pahayag ni President Bongbong Marcos nasabi ang inabang sa mga flood control project, nagkapirang mga opisyal kan na gobyerno, tamayo pa kadtong pinapangaranan. And sabi ni President Bongbong Marcos sa mga tugang, iyo na may mga nanginabang, may mga nagkurap. Ang sabi nga ni, mahiya naman kayo. Sabi ni President Bongbong Marcos. O ngunyan ni iba man, antaramon kanini Clavio ay pambirang broadcaster ini. So ang apot nun yan, kan mga kababayan ta, daan nagpapagamit ini o ini pong si Clavio, nga iyan nabayadan iyan taan na pinupuntirya niya ang tao na ngayon nagpapaluwas nin mga pahayag mga tugang nin mayo dang basihan, samantalang ang binabasihan ang nagpapaluwas kan mga pahayag bako man si tao, nagko-comment man lang si tao ang nagpapahayag, ang nagpapaluwas kan mga impormasyon na mga tugang, mga congressman, mga senador, mga tugang, and ICI, ombudsman, pagkatapos opisina kan DOJ. Iyo mismo ang nagpapaluwas ka na mga impormasyon basado sa saindang ginigibong investigasyon kung sain itinutukdo iniyo po duwang nasambit na opisyal na may pagkaaram subuot digdi po sa sinasabing anomalya sa flood control project mga tugang. Pagkatapos si Clavio, iba man tinawan doon ka na tawong ini na dapat ginagamit ang mga chismis o impormasyon asin dai kumpirmado para po magsahot, lalo na ko na pwedeng makaraot danin pangaran na mga tugang. So sabi ka na sa tuyong mga kababayan, paldo na naman iniyo pong si Arnold Pogi. Paldo na naman. Mala nga ni nagahagad nin barato na sa tuyang mga kababayan. Barato man dyan, ang sabi ninda, hinukus-pukus, mga tugang. Si Clavio mga tugang, iniyo ko na magigirumduman, may mga nagluwas na mga pahayag kaidto, si Clavio medyo uncredibility kani inda pero may mga nagluwas na mga pahayag kaidto na ang kasagsagi baga kaidto mga tugang ni Sara Balabagan kung magigirumduman nindo si Sara Balabagan na mga tugang sinautan na nanggadan kadtong aki kana sa iyang amo mahala nga nita digdi nasintensyan ininin na bitay kung di kita napapasala sa UAE ini o duman sa basta sa Arab nation na mga tugang si Sara Balabaga ikan kasagsagi mga tugang kan kaso ni Sara Balabagan iniyo po nga nasambit ng si Arnold Clavio mga tugang iniyo po mga tugang pinag abang
nagkakaigwa po ka na hearing kadtong kaso, dahil ko man masabing sinamantala ta inilisyonan man. Pero digdi po mga tugang hubin pa kadto si Sara, nasa edad 17. Siguro kan na maka-ilusyon ini ni Clavio mga 18 o 19, mga araw kayan. Hubin pa. Digdi mga tugang pagkatapos inakian. Inakian na kaniyo po mga tugang subuot ni Clavio. O ngunyan, pagkatapos na akian, mga tugang di kurukusto di man, di pahiling-hiling man ng concern, pagkatapos inakian, inabandonar. So hirak man ki Sara Balabagan. Dahil ko lang aram ngunyan kung nagsusustinto iniyo si Clavio mga tugang. Kiniyan bagayan? Ano to bagayan ni Sara, ibinulgar bagayan ni Sara Balabagan na ngaya pag-una ko ngaya sincero. Pag-una ko ngaya subuot sincero ang pagtabang. Nag-i-re-illusion man niya sa ko, naulog man niya si buot ko, naulog man niya si buot niya sa ko, permi siya ba yan nagko-cover kadto kanda kaso ni Sara Balabagan and permisindang naguulay-ulay, so inakian inakian pagkatapos inabandonar mga tugang. So dahil ko lang aram pagkatapos na inabandonar na si Sara kan magkaaki, dahil ko lang aram ko na sinusustintuan anda sa iyang aki. Biro mo yan. So paldo na naman ining si Cookie, mga tugang. Kanda sa iya mismong mga pahayag, taan binabasol iyo ang tawo, na nagigibo daan na senaryo, nagigibo na istorya, mapadapit digdi sa nasambit ng kaso. Naday niya aram, ang nagtataram po mga tugang, garo siya kayang bakong broadcaster, kinukuha ba ganindaan na mga impormasyon na sinasabi kan kung ano ang sinasabi kan mga senador, kung ano ang sinasabi kana mga congressman, update sa nasambit ng flood control controversy o iniyo pong kickback sa flood control, mga ghost project. So kinukuha ba ganindaan na pahayag o pagkatapos dai niya aram ba na nagtataram ba kung man na tao ba kung basta-basta mga persona, mga opisyal baga kan gobyerno ang nagtataram. So iyon ni ang dapat na naaraman. Pag-una ko maurag ni yung broadcaster, pag-una ko maurag na niyo tabitirano na, so nagluluwas na amateuran sa iyang ideya, mga tugang. Pang-amateur, mas maray pa nga ni itong amateur ta aram, itong mga rookie, mas aram ko na ano ang pinapaluwas na bareta, mga tugang, kung sa inhali ang source kan na barita, pero ining si Clavio, dai po nag-aaram kan buhay niya. So iyan na pinagatawan talang yan na atensyon na ngunya na pagkaaga mga tugang, tanganing nga na-update niya to an sa tuya po nga mga kababayan. Dahil kita napapag-istoryahan. Duman sa mga kababayan tata, masakit po ang pigpapara istoryahan na sa nakita. Kung ano ang bareta, kung sisay ang source, iyon dapat na pinagasasabi. Tayaon yan dyan, nagigikan ang nasambit na mga impormasyon. Bueno, inabot na naman kami mga tugang inabot na naman po kami ni na pamamaaram, digdi po sa laog ka na programang Ciudadano. Siyempre, duman sa mga kababayan ta mga tugang, maray na aga po sa Indo na mga nagaantabay ngunyan. Mga tugang, sa pangarangkan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta, mga impormasyon, yaon dyan sa Engineering Department, nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, sa pangaran ka na regular host ka na programa, sa muyang chairman sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, Camarines Sur
Chapter, asin ni Station Manager Bibot Calleja. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Barreta, sigurado. Ang Syudadano. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia. Aklat ng Roma 6:23.